Good morning, everyone. I am Ethel Jane Hailigan. I am from Group 2, and the topic that we are going to discuss today is the Chapter 2, which entitled The Firm and Its Environment. So dari ang lesson, guys, ato ang studyhan kung ansa ang mga business, unsa ang mga impact sa environmental forces towards sa business, and ato ang discover unsa ang importance sa environmental scanning for strategic nga paplano sa ka business. So we have here four environmental forces and their impact. The first one is the economic forces. So dito sa economic forces, guys, so example ani nga maka-challenge sa usa ka business is ang inflation o ang kaning consumer spending. So for example ani guys is ang bugas, di ba? Kung consumer spending gid siya, challenges gid kay siya when it comes into consumer spending kay demand man kayo ang bugas kay kada adlaw mo gid po siya gina-consume. But ang mas maka-challenge is taas ang ihang presyo, which is inflation. Muna siya gitawag inflation. So, isa na siya ka environmental force nga maka-challenge sa kanegosyo. The next one is the technological forces. So, uncover the impact of new technologies on the firm's operations, productivity, and competitiveness. So, kani po siya guys, is kana bitaw mga bag-o nga mga technology. For example, katong sa harvester bitaw nga pag katong mang harvest nga murag truck or something nga technology. So mas madali siya kung naa kay ato kay kanang dali naman ang pag-harvest ato niya. So kung wala kay ato sa isip usa ka negosyante, for example lang imong negosyo is kanang corn nya ang imuhang competitive kay naay ato, so mas dali ang iyaha kaysa sa imuha na siya environmental force gyapon nga maka-impact sa imuhang business. Kay slow man ang pag-produce kung wala kay mga bag-o nga technology nga mas mapadali ang imuhang trabaho. So the third one is the legal and regulatory forces. Examine the role of law, regulation, and the government policies in shaping the firm's operation and decision making. So kanin po siya ka environmental kaning force nga maka-impact sa kanegosyo. For example, kanang mga balaod bitaw nga ibawal sa government. Kung best example ani niya is katabi to mga soft drinks nga bawal na sa canteen sa uban nga private school. So kung ikaw nagnegosyo ka og soft drinks unya gibawal na siya diha sa ang pagbaligya ana imuhang produkto sa usa ka lugar, so maapektuhan gyud ang imuhang business kay kanang gamay na lang man ang mo-consume ato kay bawal naman siya didto. So muna siya ka environmental force kay na siya nga maka-pull sa imuhang negosyo or mga conflict. Next, the last one is the social and cultural forces. So, understand how societal and cultural values, beliefs, and trends influence consumer behavior and market demand. So, best example na niya guys is kana bitong kanang mga Korean music. So, kung OPM music lover OPM music maker ka, tapos nauso na itong mga Korean nga music, kanang mas demand gyud sila or ilaha bitong trend, mas trending sila, so mas daghan ang mutang kilik sa ilaha kaysa sa sarili nga atoa diri sa Pilipinas. O kana pong mga belief pud nila nga na isa ka butang nga product nga imong i-produce, tapos ang ilang tinuuhan kay bawal to nila gamiton or bawal nila paliton, so maapektuhan ang imong negosyo tungod sa ilahang beliefs. So, that's the environmental forces po nga maka-affect sa usa ka business. The next one we have here, the environmental scanning as strategic imperatives. So, anticipate change. Learn how environmental scanning helps firms anticipate and adapt to changes in their internal environment. So, dire as guys is pag-learn na siya kung unsa ang environmental scanning. So the first one is the anticipate change. So kung mag environmental scan ka, makabalo ka kung unsay mga bag-o and maka-adapt pud ka sa mga bag-o sa imuhang palibot or sa imong environment. So the next one is the identify opportunities. Discover how scanning the environment helps firms identify new opportunities for growth and innovation. So, kung mag-environmental scan ka, ang mga negosyante, kung mag-environmental scan sila, makakuha sila mga bag-o na pod nga oportunidad kay para mo-grow na pod. So, for example, nag-environmental scan ka, tapos na bag-o nga trend. So, nana po kay bag-o nga idea nga,
what if buhaton ko ni, what if i-add ko ni sa ako ang product kay para kanang mas makasabay ka sa kung say uso karon, para ma-low na lang ang risk din sa imong business kay naka-adapt man ka sa kabaguhan sa palibot. So the last one is the manage risk. Explore how environmental scanning enables firms to identify and mitigate potential risks and threats. So mo na siya, ma-manage na nimong risk. So dili na kayo ingon nga tagilid ang imuhang negosyo kung naa kay kahibalo about sa kabag-uhan sa imuhang palibot. Kaya again, maka-learn naman ka og mga bag-ong nga butang, makasabay man ka. So dili na kayo manganib ang imuhang kumpanya kung naay mga bag-ong naay mga bag-o nga uso sa environment. So in environmental scanning, we have the methods and tools for environmental scanning. So the first one is the data analysis. Learn how firms leverage data analytics to gather insights about their environment and make informed decisions. So dito sa data analysis, tanawon nimo mag-surf ka through internet kung unsa ang mga trends karon, kung unsay mas uso para makahimo og decision or ma-inform ka kung unsa dapat pod ang imuhang sundan nga trend para sa imuhang negosyo. So the second one is the global scanning. Diri pod sa global scanning is kaning i-identify nimo kung unsa sa ubang nasod paghimo ang ilahang product, ug unsa nila pagpa-trend ilahang product, ug unsa nga product pod ang pwede nimo ma-adapt para mabaligya nimo diri. So an idea nga makuha nimo gikan sa ilaha, pwede nimo i-apply sa imong business kay para maka-produce kag product which nga trending siya. So the last one, we have the new monitoring. So discover how firms monitor news and media resources to stay informed about industry trends and competitor activities. So diri discover nimo pod kung unsay mga bag-o, so naman butay ginatawag nga mga social media platforms. So diha makita nimo kung unsa ang mga uso, ug kabalo pod ka ug unsaon siya pagpauso. So kung trending, for example, kay kanang mga clothes gikan sa Korea or gikan sa laing nasod, so trending man kay siya, pwede nimo siya magkuha ka dito product sa ilaha para pod i-business nimo diri. Then kinahanglan pod mag-monitor pod ka, magtan-aw ka sa mga news kung unsa pod ang mga competitors nimo, unsa pod ang ilahang mga bagong gipangbuhat, kay para mga industry trends nga ginabuhat pod nila para aware pod ka nga basin dai pod og naghimo-himo ka unya pareha na mo produkto, so malibog na ang consumer unya mas low di ay ang ilahang presyo. So kinahanglan po nimo mag-monitor sa news, magtan-aw ka kung unsay mga dapat nimo usabon kay para mas mo level up ang imong negosyo. We have here 3 case studies, firms affected by the environmental forces. So the company A, explore how company A successfully adapted to changing customer preference and emerging technologies. So diri sa company A is for example nag-emerge yung mga bagong technology, so ilapon gi-adapt og hinay-hinay para mahatag nila sa mga consumer kung unsa ang mga bag-o kay para makasabay pud sila. So sa company B, kay learn how company face challenges and seize opportunities presented by involving legal and regulatory forces. So dari apod kay kung giunsa pod nila pag face ang mga challenges, for example kanang pag-emerge sa mga bag-o nga product, so giunsa nila pag-handle kay para po dili makalitan ang ilahang kanang mga worker, o dili makalitan ang ihang negosyo nga mo down ra og kalit kay kanang wala lagi na inform about sa mga wala nag-environmental scan. So diri sa company C, discover how company C navigate economic downturns and emerge stronger amidst challenging market condition. So diri bisan tudog kaning sa company po diri bisan tudog daghan kaayo siya nga mga competitors, kaning ma-manage ga po niya nga pagbangon sa iyang negosyo. Kung ni down man galing gamay, dili man gyud malikayan nga mas down ang imo kaysa sa uban. So mga strategies nila gihimo para makabalik sila sa market nga kanang dili ka ayo siya maingon nga na down gid nga nasirado. So you have here the challenges and the opportunities in the external environment, discuss the dynamic nature of environmental forces and how firms can turn challenges into opportunities through strategic planning and adaptability.
Three significance of environmental scanning. So, mga kaimportansya sa pag-environmental scan. So, the first one is a strategic decision making. Highlight how environmental scanning enhances the firm's ability to make informed and proactive strategic decisions. So, diri importante gid ang pag environmental scan kay para makahimo na pug kag mga bag-o nga decision kay para pod ahead ka sa uban nga mga negosyante about sa mga bag-o nga trends or mga bag-o nga uso. So next, sa second one is the competitive advantage. Illustrate how firms gain a competitive edge by understanding and staying ahead of changes in the external environment. So mao na siya akong gingon nga ahead ka sa ilaha. So naipuruhan nga manguna ka sa market kung kabalo ka unsa ang pag-handle sa mga kabaguan. So kung elastic ka nga pagka-negosyante, elastic pud ang imuhang negosyo. So therefore ang imong product dili ma-behind sa mga bag-o sa market na ipuruhan nga manguna gid ka kaysa sa imong mga competitors. So the last one is the long-term sustainability. Emphasize the role of environmental scanning in ensuring the firm's long-term viability and adaptability to shifting market conditions. So dari ana nga kay anad naman ka, kabalo naman ka nga unsay mga kabag-uhan. So pag shift sa market, kung mas niuso na gyud og kalitong uban nga product, dili na kay ka makalitan. So dili na bag-o sa imuha nga inana na gyud ang uso. So kung imo siyang i-maintain nga mag-environmental scan, dili ka ma-behind sa mga bag-o nga imong negosyo, dili gid madali-dali og ka down.